Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan natin po itong kukunin sa Old Testament sa libro ni Isaiah, Kabanata 43, talata 11. Ang sabi po dito, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri at pagsamba ay para lamang sa Kanya. So itong binasa natin sa libro ni Propeta Isaiah, ito po ay pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na ang bayan ng Diyos ay palalayain sa bayan po ng Babylon, no? Sa imperyo ng Babylonia. At alam naman natin na hindi ito madali at siguro nagtatanong yung iba, no, yung mga Israelita na pinahayag ito, paano itong mangyayari, no? Parang napaka-imposible, mahirap itong gawin. Kasi kung babasahin natin ito, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Yung una kasi dito, may mga tao minsan na ayaw ng pagbabago. Siyempre dahil medyo nakasanayan na yung lumang buhay o nakasanayan na yung kunyari sa Israel, no, nang sila po ay naalipin sa lugar po ng Egypt, ay nasanay na sila na maging alipin, no? Kaya nga nang pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at sa pamamagitan dahil sa katigasan ng mga ulo ng mga Israel na ito, along the way ay dumating siyempre yung gutom, yung uhaw dahil sa kanilang paglalakbay at nang sila nga ay nakaalis na sa lugar ng Egypt ay sila ay hinabol ng mga Ehipsyo, di ba? Bago nga yung hatiin yung dagat, no, sa pamamagitan ng tungkod ng Moises, sa pamamagitan siyempre ng kapangyarihan ng Diyos. So dito nagreklamo na yung mga Israelita, no? Sabi niya mas maganda pa dun sa Ehipto no? Ba't mo pa kami nilabas dito para lang mamatay sa disyerto, no? Kasi nga nasanay na sila dun sa pagkakalipin Yung minsan yung mga problema, minsan ang tao nahihirapan mag-adjust kapag mayroong pagbabago. Kaya nga napakalaga sa mundong ito para mag-survive ka, kailangan flexible ka, di ba? Siyempre, every year may pagbabago na di ba? Lalong siyempre ngayon, siyempre yung mga sa time ko, mga 80s, hindi pa naman masyadong yung technology rin masyado, yung lalo sa social media, di ba? Yung mga computer, di ba? Siyempre, habang tumatagal, nag-i-evolve So, para makasurvive ka, para hindi ka lipasan ng araw, di ba? Kailangan mo mag-adjust, di ba? Kailangan mo ring matuto sa mga pagbabago sa panahon, di ba? Kung ano man yung mga pagbabago nangyayari is kailangan mo ring mag-adjust, di ba? Mag-adapt para makasurvive ka. So dito mga kapatid, yun kasi minsan di ba, kapag ang tao ay nasanay na, kahit naman sa trabaho, di ba, pag may mga tao ay nasanay na dun sa patakaran, no, ng isang company, at kapag mayroong mga pagbabago na ng mga policy o mga rules, minsan talaga mostly sa mga tao is nagrereklamo, no? Sabi nila okay naman yung yung flow, maganda naman yung sistema, bakit pa papalitan, di ba? So, minsan, yun ang nagiging problema, no? Ayaw ng tao ng about sa pagbabago. So, dito may kita parang napaka-imposible, no? Na paano tayo lalaya dito sa Babylonia, no? Paano mangyayari ito? So, ito mga kapatid, hindi naman tao, yung gagawa nyon, kundi mangyayari yun dahil sa kapangyarihan ng Diyos, no? Pero alam nyo naalala ko yung isang kwento ng isang na mahilig kasi ako manood ng mga dokumentary at isa dun sa nakita ko naalala ko dito sa dokumentary ito yung isang tao na taga-India, no? At siya po ay naninirahan sa isang mountain, no? Mountainous, at ang pangalan niya po ay si Dashrath Manji. So, ang nangyari po dito mga kapatid, no, pwede nyo naman po yung i-search, no, sa YouTube o kaya i-Google nyo. At dito mga kapatid, ang nangyari dito, siya kasi yung taga-India na kung saan hinati niya yung bundok.
Napaka-imposible yun mga kapatid, no? Hatiin mo yung bundok sa pamamagitan lang ng martilyo at ng sinsil, di ba? Siguro kung gagawin mo yon at ipapalam mo sa tao, tatawanan ka ng tao, no? Sabihin no, para kang sraulo, no? Paano mo hatiin yung bundok, no? Ang dala mo lang is martilyo tsaka yung sinsil mo, no? Paano mo hatiin yon? Pero bakit niya ba nagawa yon? Kasi ang nangyari, no, yung pinaka-brief lang na kwento, yung access kasi nila mga kapatid para dun sa mga hospital, yung mga essential mga services, napakalayo. No? Yung mga market, yung hospital, kahit yung education, kailangan talaga nilang ikutin yung bundok na yon. No? At yung pinaka-malapit na hospital doon, kaya abutin ka pa ng ilang araw, no, bago marating yon. So, mapapabilis sana kung hahatiin yung bundok. No? So, bakit niya ba ginawa hinati yung bundok? Ang nangyari kasi, yung kanyang asawa, habang nagdadala ng tubig, ay nadisgrasya. No? At nang nabalitaan ito yung pangalan si Dashrat, no? Na nabalitaan niya, nang pinabot sa kanya na na-aksidente yung kanyang asawa, kasi nadulas doon sa bundok na yun, at talagang malala yung injury niya. So, kailangan talagang dalhin sa ospital. So, sa simpleng kwento, namatay yung asawa niya. At sabi niya is napadali sana o hindi sana namatay yung asawa niya kung may kung may access, no? Kung may access sana yung tao na mas mapapalapit, no, doon sa essential, yung sa hospital nga, hindi sana mangyayari doon sa asawa niya. So, ang pinaka solusyon doon is hatiin yung bundok na yon para hindi na iikot, no? Kasi pag hinati mo, mas mapapadali, no? Mas mapapaiksi yung kilometrahe, no? Yung lalakbayin. So, kahit namatay yung asawa niya, yung nag-motivate sa kanya is yung kamatayan ng asawa niya. So, parang inaan niya, dedicate niya itong gagawin niya para sa namayapa niyang asawa, no? Dahil sa mahal niyang asawa. Siyempre, sa ibang tao, para sasabihin mo tao, parang baliw ka, no? Baliw ka ba, no? Paano mo atiin yung bundok na sa pamagitan lang ng hammer, no? Ng martilyo at ng sinsil. So, tumagal po, mga kapatid, yung kanyang paghati sa bundok, no? 22 years, no? Bago niya nahati yung bundok, no? So, kung titingnan natin, napaka-imposible yun, no? Pero dahil ng tao ay determinado, nahati niya. Di ba? Yun nga lang, tumagal, no? Siyempre, kapag tao talagang gagawa, siyempre, talagang matagal yun. May ano yun talagang, pero hindi imposible, no? Posible pa rin. Pero dahil lang sa determinasyon ng taong ito. Sa ibang tao, parang imposibleng gawin. Pero naging posible dahil sa determinasyon ng taong ito. Siguro, marami rin siya talagang narinig ng mga negatibo o discouragement sa kanya. Pero may kita mo, yung mga tao nag-discourage siguro sa kanya, ng mga time na ito, nagsabing baliw sa kanya, nang natapos niya naman ngayon, mga kapatid, sila rin naman nakabenepisyo ng pinaghirapan ni Dashrat, di ba? Manji. Yan. So, sana sila rin yung nakinabang, no, sa pagpapagal ng taong ito, di ba? Minsan may mga ganung tao, di ba? Yung negative sasabihin sa iyo, kung ano pa yung sasabihin, di ba? Pero pag nandyan na, sila rin naman pala yung unang minsan gano'n, di ba? May mga taong i-discourage ka. Pero pag, kunyari, may business ka, no, magbe-business ka, i-discourage ka. Pero nang umuunlad na yung negosyo mo, no, sila naman yung puring-puri sa iyo. Di ba? Siguro kahit naman yung gumawa ng barko, di ba? Baka, ano sabi niya, sira ulo ko ba, gagawa ka ng barko gamit bakal, di ba? O kaya magpapalipad ka ng eroplano. O paano yan? Ang bigat-bigat niya, paano mapapalipad? Siyempre, may mga tao talaga magdi-discourage, di ba? Pero yung mga taong determinado at nag-iisip, no, talaga kailangan mo harapin yun, yung mga discouragement na yun, para magtagumpay ka. Ganun din talaga sa buhay. So dito, sabi ni Yahweh, sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, na sabi doon mga kapatid, ay gagawa siya ng bagong bagay at ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba nakikita? Diba? So ang Panginoon, ang Diyos ay gagawa ng bagong bagay. At sabi niya doon, ito'y nangyayari na, hindi mo pa ba nakikita?
Kasi minsan, yung nga yung problema kasi hindi nakikita ng mga Israelita yung magandang ginagawa ng Diyos sa buhay nila. Minsan ganun din tayo. Kasi masyado napako yung isip natin sa luma, di ba? Minsan may mga ganun tao no? Sasabihin nila, dati, ganito, dati. Kaya kung isipin mo, kahit sa mga mangangaral, kahit sa Proverbs, nagsasabi na hindi mo pwede ikumpara kung anong nangyayari noon kaysa ngayon. Diba? Kasi magkaibang sitwasyon yun na magkaibang panahon, di ba? Katulad dati, di ba? Yung mga Pilipinyana, no? Eh ngayon mag-Pilipinyana ka ngayon magsuot, hindi na pwede, di ba? Masyadong mainit na. So iba na kasi klema noon kaysa ngayon. No, pero hindi ko sinasabing mag-revealing yung gagawin ng tao, hindi ganoon, no? So inaano ko lang is nagkakaiba na kasi yung yung mga panahon, di ba? Dati more and more is mano-mano, pero ngayon mayroon na mga equipment na mas mapapadali, no? Ang mga bagay na mahirap gawin, napapadali na, di ba? Yung dati kailangan mo pa mag-isulat sa ilang pages ng papel yung mga ino-audit mo o kaya yung mga information o ano pa man na gusto mong kailangan meron kang hard copy. Ngayon sa computer, 'di ba? Minsan USB na nga lang, 'di ba? So, dala-dala mo na. Kahit yung minsan hindi mo na kailangan ng maraming libro. Kasi ngayon pwede mo nang i-download na lang sa cellphone mo, 'di ba? Yung 1,000 libro mo, no, sa isang cellphone mo lang kaya mo na i-store lahat. So, may mga may mga pagbabago. At sabi niya doon, hindi mo ba nakikita? Minsan kasi yun ang natin hindi natin pinapansin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos. Kasi minsan mas nakapako tayo sa mga sitwasyon sa nangyayari sa buhay natin. Di ba? Na kung isipin natin bakit ba nangyari ito sa atin, no? Katulad yan sa mga Israelita, bakit ba sila naalipin sa bayan ng Babylonia? Mostly naman bakit sila naalipin dahil nga sa katigasan ng kanilang ulo, no? Sa kanilang pagsuway sa kautusan ng Diyos. Kasi alam naman natin na ang Diyos, kahit bayan niya yan, pag kayo nagkamali, may consequence yung bawat pagkakamali, pagkakasala na nagagawa natin. O hindi ito tolerate ng Diyos yung mga masamang ginagawa natin. Yes, patatawarin tayo, pero we need to face yung mga consequences ng ating mga pagkakamali, pagkakasalang nagagawa. So, dito mga kapatid, kasi nakatuon lang sila doon. Sabi, hindi nyo ba nakikita yung ginagawa ko? Diba? Gagawa ako ng isang daan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. No? Kasi alam naman natin na kapag disyerto, ang pumapasok agad sa isip natin is talagang yung drought, di ba? Yung tuyo, tagtuyo, di ba? Pero siyempre, kahit naman disyerto yan, yung pinakailalim pa rin talaga ng lupa is tubig, di ba? Di ba? Pag pag-aaralan mo yung ng science, di ba? Naman yun talaga naman yun yung pinaka parang yung lupa nakapatong lang yan sa tubig di ba? So ibig sabihin kahit disyerto yan, may tubig pa rin talaga. Kailangan mo lang talagang kailangan mo talagang maghukay ng malaliman. Pero siyempre ng time na ito, wala pang ganung ka high-tech na mga technology, no? Na para gawin 'yon. Kaya parang imposible. Pero ang gusto nila ipakita dito ng Panginoon, yung imposibleng bagay kayang gawin ng Diyos. Na walang bagay na imposible sa Kanya. Yung dinidevelop dito, yung pagtitiwala, yung trust natin sa Panginoon. No? Kaya nga may kanta na God will make a way when there seems to be no way. No? Sa tingin mo parang wala nang solusyon problema mo, para wala nang solusyon yung karamdaman natin, o wala nang solusyon yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero kung tayo magtitiwala sa Kanya, nandun yung message Yung message ng Diyos, pamamagitan ni Propeta Isaiah na pinaabot dun sa mga Israel, nandun yung message ng Diyos Ang gagawin na ng Israelita dun is pagkatiwalaan na ito'y mangyayari. At kapag pinaniwalaan natin na ito'y mangyayari, ito'y magaganap sa buhay natin. Ganun lang naman po yun. Kaya nga tayo ay namumuhay sa pananampalataya. Hindi mangyayari yung mga bagay na sinasabi at pangako ng Diyos sa buhay natin kung hindi natin pagtitiwalaan at paniniwalaan yung mga
pangako ng Diyos sa buhay natin. Magaganap lang ito kung we believe, no? Kung tayo ay maniniwala, mananampalataya na ito'y mangyayari sa buhay natin. Kaya nga even sa prayer, di ba? Na kapag nanalangin tayo sa Panginoon, dapat pasalamatan na natin at angkinin na natin na ito ay natanggap na natin. Kasi that's how faith works. No? Ganun kasi talaga kumikilos yung pananampalataya sa Panginoon. Nasa tingin mo ay parang walang nangyayari, pero ang katotohanan niyan, merong ginagawa ang Diyos. Diba? Parang yung isa sa mga illustration na yung nag-iigib siya ng tubig. No, yung dalawang balde niya, pero hindi niya alam, yung isang balde niya pala merong tagas. At bandang huli, mga kapatid, nagugulat siya, yung kunyari, yung sa kanang niya, yun ang may tagas na balde, no, na may tubig, tapos yung sa kaliwa, wala. Kaya nagtataka siya na pagdating ng araw, doon sa right side niya, may mga tumutubong mga tanim, no? At lumalago at nagiging malusog yung mga tanim na yon. Kasi nga bakit? Kasi merong nadidiligan siya. Yung sa kabila naman wala, no? So, minsan hindi niya napapansin yun eh. No? Napansin niya na lang kasi meron na siyang nakita. Pero hindi ibig sabihin na wala kang nakita, is walang nangyayari, 'di ba? Doon kasi kumikilos yung Diyos eh. Hindi kasi ibig sabihin na wala kang nakikita, is walang ginagawa ang Diyos. No, kasi ang Diyos kumikilos beyond sa nakikita natin. Kaya nga yung pananampalataya ay naniniwala ka sa mga bagay na kahit hindi mo nakikita, pero pananampalatayanan mo na ito yung mangyayari. Diba? Ganun yun eh. No, kaya minsan, kaya nga pinapractice natin yung faith. Diba? Pag pire-ray over ka na magaling ka na, kahit may nararamdaman ka pa, pero kung may pananampalataya kang pinagaling ka ng Diyos, doon mag-work yun eh, yung faith natin sa Panginoon. Kahit nagpa-doktor ka, pinagpipray mo pa rin na ang Diyos yung gagamit, no? Yung kamay ng Diyos ay kikilos, nagagamitin lang bilang instrumento yung mga doktor. Ay yung lahat na rin na nasa Panginoon. Ganun sa mga problema natin, na para sa tingin natin, parang wala yatang nangyayari doon sa mga solusyon na ginagawa natin. Pero bandang uli, makikita mo rin na ang Diyos kumikilos eh. Merong nangyayari, di ba? Kahit sa mga pamilya minsan. Dahil nakilala mo yung Panginoon, tinuruan ka paano magpakumbaba. Parang pakiramdam mo, parang hindi na maayos yung pamilya ko. Kasi ginawa ko ng lahat, ganito. Pero, hindi kasi yun nakabase sa nakikita natin eh. Ba? Hindi dahil wala ka nakikita is walang ginagawa ang Diyos. So, ganun lang naman po, simple yun. Diba? Kaya nga dito, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos eh, sa bayan ng Israel. Imposible man magkaroon ng tubig sa disyerto, siyempre ng time na yun, sabi ko nga, pero walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na hindi mapangyayari ang Diyos kung kayo ay magtitiwala, tayo mananalig sa Kanya. So, ito mga kapatid, no, itong bagay na ito na gusto ipalaabot ng Diyos sa atin. Minsan marami talagang magdi-discourage sa atin. Minsan may mga tao hindi na naunawaan yung pananampalataya natin sa Panginoon, kung paano ito nangyayari, kumikilos ang Diyos. Pero may kita natin sa pamamagitan ng mga sharing, ng mga patutuo ng ating mga kapatid kung paano kumilos yung Diyos sa buhay nila, na kung paano pinagpala sila ng Diyos at nagtagumpay dun sa sitwasyon nila noon na pinagdaraanan mo naman ngayon. So nagbibigay inspirasyon yun eh. Kung ang Diyos ay kumilos sa buhay nila, hindi rin imposible na ang Diyos ay kikilos sa atin. Kaya nga sabi, siya yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang ano lang doon is yung pananampalataya, yung pagtitiwala natin sa Kanya na kahit sa tingin natin ay parang walang nangyayari, parang wala tayong nakikita, pero pagtiwalaan natin ang Diyos. Diba? Pag yung isang bagay ay inilagay natin sa kamay ng Diyos, anuman bagay na yan, pagkatiwala natin sa Kanya. At kung pagkakatiwala natin yan sa Panginoon, pasalamatan na natin siya. No? Kasi pag pinasalamatan mo na, ano na yun eh, you kiniklaim mo na talaga na may gagawin ang Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.